medyo madulas yung kanyang halos ayaw kumagat, tapos ayaw niya manda. Ito yung kanyang mga ilaw, ano. Yan, para sa taillight, hindi ginamit nila. Yan, dahil sira yung kanyang mga wiring, ano. Hindi rin gumagana yung kanyang starter. Yan, halos lahat ng mga button hindi siya gumagana. Kaya gagawin natin, i-refresh muna natin siya bago natin siya isabit sa ating kulong-kulong, ano. Siguro papalitan ko muna ito ng clutch lining tsaka ng piston ring kung kinakailangan, tsaka mga gasket kasi tumutulo rin yung kanyang ilalim. Tumutulo yung kanyang mga langis, ano. Yan. Siguro mag-electrical muna tayo hanggat wala pa tayo nabibing mga gamit para sa ating pagpapalit sa clutch lining. Yan. Palapot, ano. Re-rewire natin siya para mapagana natin yung headlight, busina, pati starter. Sana madali pa rin natin. Yan, sana madali natin para mas maganda may starter siya. Okay, yung battery niya wala na rin siyang battery. Mayroon siyang battery nakalagay pero 1 volt na lang. Diskartehan natin paano nagbabaga ni starter. Hindi na kasi nagagamit ang battery na panahon. Yung stock up na siya. Then, kaya hindi siya gumagana. Yung carbon brush niya rito nasira. Walang carbon brush dito sa part na yan. Dito. Subukan natin siyang i-restore kung lalagyan natin siya ng carbon brush para gumana ulit yung ating starter. Bali, ginabi na tayo pero nadali natin lahat ng wiring niya. Gumagana na lahat kasama headlight, tail light, pati mga flasher. Busina na lang hindi ko pa nakikita sa kanya, no? Yung starter niya, okay na rin siya. Lalagyan ko na lang siya ng relay. Alato na lang siyang relay. Bali, tinanggal na siguro ng dating may-ari yung relay niya. Yan, nagawa na natin. Bukas siguro, resume tayo para sa ating kaisan ng ating mga wiring, no? Ayan, pinalitan ko yung mga punding valve, no? Pinalitan natin. Ito yung mga dati niyang mga wiring na tinanggal na rin natin. Ayan. Bali ito kasi, modified to. Kaya tinanggal ko na para sa kanya mga ilaw. Gawa nga na wala nang ilaw to dati. Kaya nilagyan nila ng mga ilaw, switches, tsaka mga wiring, ano. Ayan, ito yung mga tinanggal natin kalat sa kanya. Kaya siguro resume tayo bukas para maging maayos na yung wiring ng ating bagong motor na nabili. Ayan, Wave 100, no? Bali, nabuksan ko na yung kabilang side ng ating nabiyak na natin dito, no, sa may part ng starter chain. Yan, nakabili na rin tayo ng bagong starter chain. Dahil wala nga itong starter chain, yan, nakabili na tayo. Nabaklas na rin natin. Kakabit na lang natin kung kasya yung nabili natin online. Tapos dito sa portion na to, ito, kulang siya na isang ball. Yan, dito, kulang siya. Ito, kaya buti na lang meron tayong reservoir ito. Yan, kulang siya na isang ganito. Yan, yan. Bali tatlo kasi piraso to. Yan, bali isa lang. Kinuha ko lang isa para mapalitan natin isang kulang na ball dito sa part na to. Yan. Kaya nilagyan ko na rin siya, yan. Gumagalaw na rin siya. Ngayon nalagay ko na yung timing chain. Kung okay ba yung ating starter chain rather. Yan, starter chain. Subukan natin ilagay. Bali, wala rin pala tong plastic guide dito sa part na to. Ayan. Wala rin siyang plastic guide. Komplikado na yung may plastic guide dito. Gawa nga na pag umikot kasi itong ating starter chain, tatama yung pinaka chain niya dito sa ating dito sa case niya. Kaya komplikado tayo magkaroon tayo dito ng guide. Magano kasi yan, tatama siya rito. Masisira naman yung chain natin tsaka ito. Ito, nakapaglagay na ako rito ng isang part. Ito pa isa. Ayan. Nagkat lang ako ng gulong. Ayan. Gulong to eh. Ayan, kinat ko lang siya. Yan yung pinagkuhanan nating gulong, ano? Ayan. Sa gilid ako kumuha. Ayan. Ayan, bali ganito itsura niya, oh. Ayan, oh. Bali ito, makapal kasi ito konti ito. Ayan, tinabas ko pa siya na para numipis lang siya ganito. Para saktong-sakto lang siya rito sa butas na yan. Ayan, para magkaroon tayo dito ng plastic guide. DIY plastic guide. Gamit natin yung gulong na luma, ano? Ayan. Lagyan lang natin siya dito, ganyan. Natamad kasi tayong pumunta ng kanto. Balikan niya yung itsura niya. Yan, tatabasan ko na lang ng konti rito sa excess niya para mas lumapat siya ng gusto. Yan. Kailangan matatag. Kailangan ipit na ipit siya para hindi siya matanggal.
Hindi kasi pwedeng matanggal to, pupunta sa ating granahe dito, tatama ng sira. Kaya kailangan ikat natin to. Yung parang ganito lang siya. Ganito lang siya ka-flat. Tabasin ko na siya rito. Bali, nakakabit na yung ating relay, ano? Ito yung kinabit nating relay dahil wala yung relay na to dati. Maraming tinanggal dito. No? Tinanggal yung starter chain niya, tinanggal din yung kanyang relay ng starter, pati yung guide ng kanyang timing chain, yung starter chain tinanggal din. Yun yung mga tinanggal dito. Tapos yung battery medyo low bat, kaya sinacharge ko muna siya. Yun, charger tayo dyan, no? Ayun yung ating battery. Subukan natin siya i-start kung gagana na yung ating starter na inayos, ano? Ito pinalitan ko itong pinakalikod niya lang dahil nasira na yung magnet dito, tsaka yung may tama nga yung lalagyan ng ating carbon brush, no? Yun yung nasira na tong ating starter, kaya pinalitan na natin. Tapos dito nagkabit ako na itong relay. Itong relay na to para sa ilaw. Ito kasi mga ganitong model ng Honda, yung mga bagong labas ngayon, mga modelo, bali nakarekta na lagi yung kanyang switch ng kanyang headlight. Kaya kung papasin nyo nga rito, wala siya rito switch ng headlight, wala siya headlight ito, wala. Kaya ginawa ko siya ng switch ng headlight dito sa part na to. Yan. Kaya dalawa to, yung isa hazard, yung isa naman sa headlight. Yan, tail light tsaka headlight. Instead na dito ko siya ilagay, dito ko na lang siya nilagay. Gawa nga na may butas na to dati dito. Yan, yun yung mga ginawa natin dito. Naglagay tayo ng relay kasi kaya ako naglagay ng relay dito. Yung yellow, yellow na galing sa stator, ito yung kanyang headlight wire. Ay yung yellow na yan. Yan yung kinonektahan ko ng ating relay kasi masyadong malakas yung voltahe na kinukuha sa stator ng ating ilaw. Gawa nga na yung ilaw niya nakalagay dito, yung pang stock, hindi pa siya LED. Ayan, medyo may kalabuan lang yung ating salamin ng ating headlight. Ayan, medyo malakas yung kanyang stock na ilaw, no? Malakas yan, dalawa pa naman, kaya malakas talaga. Kaya umiinit yung wire natin kapag wala siyang relay. Kaya nilagyan ko siya ng relay para iwas tayo sa pagkasunog. Yan, dati kasi nilagyan din nila to ng patayan yung ilaw, nasunog yung kanyang pinaka-switch. Kaya ginawa ko, nilagyan ko siya ng relay para hindi na maulit yung pagkasunog ng ating wiring. Tapos dito sa ating horn, ayan, okay na rin siya. Lagyan ko siya dito ng relay 12 volts, yung nababago-bago yung tunog niya. Para sa ating busina. Ano pa ba ginawa natin dito? Yun lang naman yung ginawa natin dito. Tsaka yung mga flasher, mga wiring, inayos natin. Pati nga pala itong susian na ito dati hindi na ito gumagana. Pinagana ko na rin siya. Ayan. Inayos ko na rin siya para mapagana natin lahat ng kanyang wiring. Ano? Yun yung ginawa ko dito. Inayos natin lahat ng wiring. Lahat ngayon, functional na siya ngayon. Subukan natin starter kung gagana. Yan. Naka-on siya and start. Yun o, one click. Patayin ko. Start ulit natin. Yun, one click. Work it yung ginawa natin. Pati nga pala itong switch na ito, sira na yung mga switches niya. Inayos ko na lang din siya. Medyo may mga corrosion siya. Tsaka hindi na nag-i-intact masyado yung kanyang mga switches. Kaya inayos ko na lang kasi original yung ganitong switches, yung mga stock. Original yan, kasi bibili tayo ng tigta 35, local yun. Ito kasi mga stock na ganito. At talaga iba yung connection niya. Mas maganda yung pinaka-contact point niya. Unlike yung mga nabibili natin na local ngayon. Kaya nirestore ko na lang to. Sayang din kasi yung kanyang switches, original. Ayan. Pati nga pala itong kanyang charger. Yung charger niya, yung rectifier niya is buo pa rin. Bali kasi pinalitan na rin ng rectifier to eh. Bali ito yung nakalagay na rectifier dito. Yung nakalagay niya sa kanya rito, nakabitin lang siya rito. Ayan, ito yun. Ngayon, naisipan ko subukan yung kanyang luma. Ito yung kanyang stock na rectifier. At all goods pa naman, sinubukan ko good pa naman, kaya binalik ko sa dating stock. Ito yung nakalagay sa kanya. Nakalagay din dito, nakabitin lang. Kaya tinanggal ko muna to. Pero buo din to. Siguro napagkamalan lang sira to, yung mga gumagawa dati or nag-wiring dito. Nasira na to, kaya pinalitan nila ng bago. Pero sinubukan ko, okay pa naman, functional pa, kaya itong stock muna gagamitin ko. Iba kasi yung mga stock original kasi, kaya mas mainam na ginagamit yung stock. Kasi ito, kaya hindi maganda yung bili ng pyesa. Sayang lang din kasi yung pagkakabili ng pyesa natin. At mas matibay pa yung kanyang original o yung kanyang stock. Yan. All stock naman to. Ito lang din. Yan. Pinalitan natin ng relay dahil nawala nga. Ito mga i-ayos ko na lang yung mga terminal niya. Para intact na intact lahat talaga yung kanyang terminal. Yung kanyang mga grounding at saka yung kanyang mga positive terminal.
i-arrange ko na lang. At buo na yung kanyang wiring lahat. Mula sa starter, sa busina, ilaw, hazard, flasher, headlight, okay na siya. Pati taillight, okay na rin. All goods na lahat ng kanyang wiring. Start ulit natin. One click. Ayan o. Ayan. Napaka-smooth ng pandarin. Napaka-smooth niya ng pandarin. One click lang. Oh. Ayan o. Malamig pa yung makina na yan. Malamig pa yan o. Ayan o. Malamig pa siya. Malamig. Pero 2 seconds lang. 1, 2. Andar na siya. Okay. Ayan. Hazard. Ayan. Hazard. May hazard tayo. Ayan. Dito tayo yung hazard natin ito. Ayan. Hazard. Ito headlight. Headlight yung ilalim.